Isang pangyayari sa buhay ko na hindi ko alam paano nagsimula at paano wawakasan, isang kasalanan na kailangan ng kapatawaran. Welcome to my channel, Ate Vine Confession. Kung gusto mo rin mag-share ng kwento mo, mag-send ka na ng letter mo dito. Maraming salamat. Enjoy for watching. Dear Otavine, ang ibabahagi ko sa inyo ngayon ay isang karanasan ko na gumuhit ng masakit sa aking puso at ngayon ay humihingi pa rin ako ng kapatawaran na sana. Makamit ko na ito, hayaan niyo muna na isalaysay ko ang kabuuan upang mas malinawan kayong lahat. Itago niyo na lang ako sa pangalan Mara, naninirahan dito sa San Pablo, Laguna. Ako ay tubong Masbate at nagtrabaho sa lugar ng Cavite. Doon ay nakilala ko si Marco, ang aking naging asawa. Lumipat kami ng San Pablo dahil sa kanyang ama. Hindi pa sa akin malinaw noon kung ano ang dahilan. Pero pumayag ako dahil mag-asawa na kami. Kung nasaan siya, doon din ako. May binigay sa amin na bahay ang papa ni Marco. Medyo malayo-layo ito sa bahay ng kanyang magulang. Dahil malapit naman ito sa sakahan na pamamahalaan ng asawa ko, may kaya sa buhay ang asawa ko. Meron silang maraming lupain na sakahan, meron din silang mga apartment at construction supplies. Nag-iisang anak din ang asawa ko. Nagrebelde siya noon kaya napadpad siya ng Cavite at namuhay mag-isa. Noong una, akala ko kagaya ko lang si Marco na may simpleng pamumuhay. Dahil na rin sa mga kwento niya na sinasabi sa akin, dito ko na lang nalaman na mayaman pala siya. Hindi lang ito may kaya sa buhay. Isang buwan na kami dito nang makilala ko ang mama at papa ng asawa ko. Hindi rin kasi sila pumunta sa kasal namin. Ang sabi lang ng asawa ko noon, busy at walang pamasahe. Kaya nagulat ako nang makita ko ang papa niya. Dahil meron kaming nakaraan nito noon, kaya nanlaki ang aking mga mata at habang papalapit ako sa kanila upang ipakilala ang aking sarili. Mano po, mama, papa. Napatitig din sa akin si papa at nagwika ito. Napakaganda mo pala Mara, kaya naman pala. Muntik na kaming hindi maalala ng aming anak, wika ni papa, oo nga Mara. Maganda ka naman talaga, wika pa ng mama ni Marco. Maraming salamat po sa inyong papuri. Nakatungo kong sabi at sabay-sabay kaming kumain ng hapunan na ako ang nagluto habang mga nag-uusap. Napapansin ko ang mga pasimpleng tingin na papa na may kislap sa kanyang mga mata. Hindi ko maitatago sa aking sarili ang nangyari sa amin noon, pero hindi ko maiwasan na kabahan ngayon. Dahil hindi ko akalain na magkikita pa kaming muli. Pagkatapos namin kumain, nag-usap ng masinsinan ng mag-ama. Habang kami naman ni mama sa kusina. Mabait si mama, hindi mapangmata. Kahit alam niya na galing ako sa mahirap na pamilya. Hindi ko rin naman alam na mayaman ang asawa ko noong pinakasalan ko siya. Medyo gabi na rin nang umuwi sa kanila ang mga biyanan ko. At habang nakahiga kami ni Marco sa kama, para matulog, tahimik ito. May malalim itong iniisip. Marco, bakit ang tahimik mo? Ano bang bumabagabag sa'yo? Sabihin mo kasi sa akin, asawa mo na ako. Noong magjowa pa lang tayo, mahilig kang magkwento. Ngayon na asawa mo na ako, saka ka naging tahimik dyan. Kung sa bagay, isang buwan pa lang tayo na magjowa, nagpakasal na tayo agad kaya siguro, hindi pa talaga kita kilala, wika ko. Hindi naman sa ganun, napipressure lang ako sa mga sinasabi sa akin ni Papa, pero lahat yon gagawin ko para makuha ko ang akin. Ang gusto ko, wika ni Marco. Anong akin? Anong gusto mo? Nag-iisang anak ka lang naman, kaya lahat ng ito sa'yo, wika ko pa. Nako, matulog na tayo at maaga pa ako bukas, wika ni Marco, na parang ayaw na pag-usapan pa. Lumipas ang isang linggo, bumalik si Papa sa bahay. Kumusta ka na Mara, wika ni Papa. Okay lang po ako Papa, bakit po kayo andito? Ikaw naman, napakagalang mo naman sa akin. Dati-rati, love ang tawag mo sa akin. Ngayon Papa na, hindi ka ba naaasiwa? Wika pa nito. Asawa ko na ang anak mo. Kaya natural lang na igalang kita, wika ko. Oo sa harap nila. Pero dalawa lang tayo ngayon, kaya hindi mo na kailangan igalang pa ako? Ano ba nangyari sa'yo noon? Bakit nung binalikan kita, wala ka na, hinanap kita? Pero hindi kita natagpuan, wika ni Papa. Anong hinanap, anong bumalik? Naghintay ako, sabi mo babalik ka sa araw na iyon, pero hindi ka bumalik. At sabi mo, pagbalik mo, hiwalay na kayo ng asawa mo, ngayon mo sabihin na mali ako, ngayon na nakilala ko na ang asawa mo. Galit na wika ko. At hindi nakakibo si Papa at sabay umalis na. Ilang araw pa ang nakalipas. Bumisita ng muli si Papa sa bahay. May dala itong mga damit at pagkain na aking paborito. Papa, bakit po kayo andito? Wala po dito ang anak nyo, nasa kabilang sakahan po. Ikaw talaga ang sadya ko dito, Luna. Bumili pala ako ng mga damit mo at mga paborito mong pagkain. Wika ni Papa, salamat po Papa. Sana hindi na po kayo nag-abala pa. Binibilhan naman ako ni Marco ng mga pangangailangan ko. Wika kong may pasiring ng mata. Alam ko yun Mara, pero binili ko ito para sa'yo.
Tulad dati, naalala mo, pag may mga bagong bili ako sa'yo, tuwang-tuwa ka, na parang bata. Wika pa niya. Oo noon yon, iba na ngayon. Marami akong hirap na dinanas dahil sa pag-iwan mo sa akin sa ere. Umiyak na galit kong wika. Alam ko, walang paglagyan ng galit mo. Dahil noong time na hindi ako nakabalik, hindi pa man siya nakakatapos magsalita ay nagalit na ako. Shut up, tumigil ka na pwede ba? Tama na, bumabalik lang lahat ng sakit. Kinalimutan ko na yon, kinalimutan na kita. Kaya tama na, umiiyak kong wika. Sabay pasok ko sa aking kwarto. At doon ay umiyak ako ng umiyak. Sumunod si Papa at pumasok din siya ng kwarto. Pinapakalma niya ako dahil walang tigil ang pag-iyak ko. Hinimas niya ang aking likuran. At wika pa niya, nagtangkang magpakamatay ang asawa ko. At ito ang ikinagalit ng anak ko. Dahil nalaman niya na may binabahay ako sa Manila, kaya ginawa iyon ng mama niya. Para ako ang maiwan sa mama niya. Umalis siya, hindi nagpaalam. Hindi ko alam kung saan siya nagpunta. Nagparamdam lang siya sa mama niya. Makalipas ang 6 na buwan, na okay lang siya. Napatigil ako sa aking pag-iyak nang marinig ko ang paliwanag ni Papa. Napatitig ako sa mukha ni Papa. Nakita ko ang pagpatak ng mga luha nito at kita ko rin ang kanyang pagsusumamo. Pinahid niya ng mga kamay niya ang aking mga luha, sabay hawak sa aking mukha at doon ay bigla na lang niya akong hinalikan. Hindi ko maitatanggi sa aking sarili ang aking nadarama kay Papa. Una ko siyang minahal at mas malalim sa pagmamahal ko sa asawa ko. Marahan niya akong hiniga sa kama at dinama ko ang init ng kanyang pagmamahal. Naramdaman ko rin ang pananabik ko kay Papa kaya sa pagkakataon na ito, tuluyan na kaming nagkasala. Ninamnam namin ang bawat minuto na magkasama at naramdaman ko pa rin ang pagmamahal sa akin ni Papa, ang unang lalaking minahal ko. Pagkatapos ng nangyari sa amin, nagpatuloy na ang aming lihim na relasyon. Malimit na pumupunta si Papa sa bahay pag wala ang asawa ko. Bumalik ang dating sigla ng aming relasyon ni Papa. Hindi ko na napansin na may nasasaktan na akong iba. Isang araw may bisita ako, si Mama. Mara, magandang araw sa'yo. Wika ni Mama, kayo po pala Mama. Pasok po kayo, bakit po kayo naparito? Mahinhin kong wika. Wala naman. Gusto ko lang na may makausap ngayon, wika pa niya. Naupo kami sa salas. Bago yun pinaghanda ko muna siya ng merienda. Seryoso ang mukha ni Mama na parang may problema. Matagal bago pa siya muling magsalita. Kumusta naman kayo ng anak ko, Mara? Bakit wala pa rin kayong anak? Bilis-bilisan nyo naman, baka mamaya niyan. Hindi ko na masilayan ang aking apo. Wika ng biyanan kong babae. Ano po ba kayo, Mama? Huwag kayong magsalita ng ganyan. Maabutan nyo pa ang apo nyo. Lagi kasing pagod si Marco, Mama. Kaya mas malimit siyang nakakatulog agad. Wika ko at sumunod na natugon ni Mama. Ay nagiba ang ihip ng hangin. Alam mo, Mara, mahal na mahal ko ang asawa ko. Noon nga muntik ko nang tapusin ang buhay ko. Dahil sa meron siyang iba. Asawa ko siya kaya kilala ko ang bawat kilos niya. Ilang taon din ang lumipas nang makita kong masaya ang asawa ko. Ibang saya na parang bata parang ngayon. Para siyang bumalik sa pagkabata. Kaya alam ko, Mara, may iba na naman ang asawa ko. Wikang napapaiyak si Mama. At muli pa niyang sabi, Mara, ayokong iwan ako ng asawa ko. Ayokong lumayong muli ang anak ko sa amin. Alam mo bang iiwan na sana ako ng asawa ko noon? Ginawa kong lahat. Para lang hindi niya kami iwan. Ngayon, nararamdaman ko na naman na nagbago siyang muli. Bumalik ang ugali niyang ayoko. Palagi din siyang wala sa bahay. Alam ko, Mara, doon siya umuwi sa bago niya. Tulungan mo ako, Mara, parang awa mo na. Tulungan mo akong mahanap ang babae ng asawa ko. Umiiyak na wika ni Mama. Natahimik ako na hindi makapagsalita. Pakiramdam ko, tinutusok ng matulis ang aking puso. Nararamdaman ko yung sakit na nararamdaman ni Mama. Bigla akong nakonsensya. Sige po, Mama, gagawin ko po ang lahat ng makakaya ko. Sinabi niyo na ba ito kay Marco, Mama? Mahinahon na wika ko. Nako, ni Dimara. Ayokong malaman niya. Dahil magagalit siyang muli sa papa niya. At sa pagkakataon na ito, baka kung ano pa ang magawa ni Marco. Kaya please, Mara, sa atin na lang muna ito, pangako mo. Muling tugon ni Mama. Sige po, Mama, pangako po. Pag alis ni Mama, naiwan akong mag-isa sa bahay. Nag-iisip ako na hahabag. Maling-mali pala talaga ang ginawa ko. Mali na minahal ko si Papa. Kaya kailangan kong makausap si Papa. Para tapusin na ang ugnayan namin sa isa't isa. Sumapit ang 6:00 ng gabi. Tumawag si Marco. Sinabi niya na hindi siya makakauwi dahil nagkaroon ng problema sa mga delivery. Alam ko na alam niyo ni Papa, kaya alam ko na pupunta yun dito. Tama nga ako, mga 8:00 ng gabi. Dumating si Papa, may dala itong mga pasalubong sa akin. Masaya ang mukha, maaliwalas. Ngunit ako, hindi ko magawang ngumiti man lang. Paglapit niya sa akin, hahalikan nga sana ako ngunit tumanggi ako. Papa, tama na po ito, hindi ko na kaya. Nakapag-isip na ako, mahal ko si Marco.
Kasal kami at ikaw may asawa ka. Andito kanina, umiiyak sa akin. Humihingi ng tulong dahil alam niya na may babae ka. Naawa ako kay mama at natatakot ako kay Marco. Galit na wika ako. Ano bang pinagsasabi mo, Mara? Gusto mo ba talaga malaman na ang lahat ng totoo hindi ka talaga mahal ng anak ko? Hindi mo ba nararamdaman iyon? Hindi mo napapansin, alalahanin mo. Kailan kayo nagkakilala at kinasal? At sa mga pagsasama niyo napapansin mo? Andito lang siya para gantihan ako, para kunin ang lahat ng para sa kanya. Kaya siya bumalik? Dahil sa kayamanan na dapat makukuha niya? Dahil inilagay ng mama niya sa kasunduan? Makukuha lang niya ang lahat ng mana niya kung uuwi siya na may asawa na, kung hindi, kalimutan na niya na may mama siya at papa. Ito ang winika ni Papa, na nagpatigil naman ng tibok ng puso ko, at maraming tanong sa isip ko na ngayon alam ko na ang kasagutan. Kaya pala 1 buwan pa lang kami noon, pinakasalan na niya agad ako, at sinabi niya sa akin uuwi siya sa kanyang magulang at kukunin niya ang lahat ng kanya, at hindi magtitira para sa papa niya. Pero sa tuwing tatangkain kong magtanong, iniiba na lang nito lagi ang usapan. Hindi lang yon, pati sa kama, ibang-iba siya sa papa niya, nabubuhay ang pagkababae ko kay Papa. Pero kay Marco, may maganap man bihira na nga. Sobrang simpleng ganap pa. Bulong ko sa aking sarili, at muli akong nagsalita. Totoo ba yung sinasabi mo, Papa? Ibig sabihin, ginagamit lang pala ako ng anak mo, para gantihan ka, wika ko. Oo, Mara, sukdulan ang galit sa akin ng anak ko. Hindi ko naman alam na ikaw ang babaeng pinakasalan niya. Ako ang tunay na nagmamahal sa'yo. Kahit noon pa, alam mo yan, Mara. Handa kong iwan ang lahat. Sabihin mo lang, wika pa ni Papa.